Ito ay isang totoong pangyayari na may isang kapitbahay naming nawawala at pagdaan ng isang taon ay muling bumalik. Napunta daw siya sa lugar ng mga engkanto. Ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari at isinalaysay ng lula ko noong 7 taong gulang pa lamang ako. Naniniwala ba kayo sa engkanto? Pauwi ako galing trabaho at hanggang highway lang ang jeep na nasakyan ko. Kaya nag-abang ako ng tricycle na papasok patungo sa amin. Subalit walang ni isang dumaan. Halos 1 oras na akong nag-aantay kung kaya napagpasyahan ko na lang na maglakad papasok sa amin. Paminsan-minsan lang naman ako naglalakad kapag walang masyadong masasakyan. Nakakapagpanibago dahil hindi pa naman malalim ang gabi, ngunit wala ng tao sa labas. Palagi akong dumadaan sa kaling ito at madaming nagtatambay at minsan pa nga may nag-iinuman sa bawat kanto. Mga taong nagchichismisan. Naalala ko dati mahilig kami maglaro sa kaling ito tuwing kabilugan ng buwan. Mga larong nakasanayan namin noong panahong kami ay bata pa. Habang naglalakad ako ay nakita kong bukas ang pasukan ng daanang matagal nang isinara. Isinara ang daanan na ito sa kadahilan ng ginawa ng tapunan ng bangkay. Mga bangkay na sinalvage o di kaya'y ni-rape. Madami din nakapagsabi na may nawawalang bata mahigit 30 taon na nakalilipas. Kaya napilitan na lang na iabandona ang daanan na ito na mas malapit sana papunta sa amin. Tiningnan ko ang loob dahil baka may tao di kaya'y mga batang pasaway na naglalaro, subalit wala akong nakita. Kami kasi noon tuwing kabilugan ng buwan ay pumupunta kami ng sementeryo para lang maghanap ng multo o di kaya'y maglaro ng tagu-taguan. Dahil sa kuryosidad ng aking isipan ay gusto kong dumaan sa daanan na ito at para na rin mapadali ako makarating. Sa kinatagalan kong paglalakad ay unti-unti akong nakaramdam ng lamig na hindi ko maiintindihan sa bigat ng aking pakiramdam na tila may kakaiba sa lugar na aking dinadaanan. Hindi ako takot sa mga bagay na hindi kagaya sa atin. Bata pa lang din ay may third eye na ako. Gayunpaman, hindi ako komportabling maglakad dahil sa pakiramdam ko may tumitingin sa aking likuran. Alam kong hindi lang ako nag-iisa sa gubat na ito dahil may mga kaluluwa ako naririnig na umiiyak at sumisigaw ng katarungan. Madami din nagsabi na madaming engkanto gumagala sa lugar na ito. Ilang oras na ako naglalakad pero wala pa din akong nakitang lagusan. Kanina pa akong paulit-ulit na parang pabalik-balik sa aking dinadaanan. Madaming malaking lumang punong kahoy kung kaya't may mga engkanto na namamalagi sa lugar na ito. Ilang metro ang layo ay may nakita akong isang bahay. Kaya agad kong pinuntahan, nagbabasakali na baka pwede makahingi ng tulong.
Isang napakagandang babae ang nakatira. Mga matay mapang-akit, matangos ang kanyang ilong at mamumulang mga labi. Kaya hindi ako makatanggi ng dahil na rin sa ipinakita niyang kabutihang puso. Hindi na ako nagpapatumpik-tumpik pa. Nakakahiya naman sa kanya na siya pa ang nag-alala para sa kaligtasan ko. Pagpasok ko sa kanyang bahay ay nasurpresa ako. Isang napakagandang sala ang aking nakita. Mga kagamit ay mala antiko, nag-iilawang lampara at kandila. Luma na ang kanyang bahay pero napakaganda pa din. Madaming pagkain sa mesa na parang may okasyon. Nakakapagtaka dahil wala man lang siyang kasama. Hindi ako nahihiyang kumain dahil sa gutom at pagod ng aking nilakad. At dahil sa gutom ay hindi ko napansin ang pagkain inihanda sa mesa ay walang kalasa-lasa na tulad sa luto ni inay. Di ko na rin magawang magreklamo sa kadahilan ng pagbigay ng respeto sa may-ari ng bahay. Naiintindihan ko dahil malayo siya sa bayan. Tinatanong ko din siya kung nasaan ang kanyang mga magulang, sino ang kasama niya dito. At ang sabi niya ay patay na daw ang kanyang mga magulang. Malimit lang siyang magsalita at kung titigan mo ay hindi siya nagtatagal na parang nahihiya makipagtinginan. Nagustuhan ko ang ganda ng kanyang kwarto, subalit dahil sa kaluman ay madami na ring alikabok sa kahit saang sulok, mga insektong lumipad-lipad. Medyo nakakaramdam din ng kakaiba, tila may bumabagabag sa aking isipan. Pagkatapos kong maghilamos ay agad akong humiga at dinalaw ako ng antok. Dahil na din sa pagod at lamig ng kwarto, nakatulog ako ng tuluyan hanggang nawala na ako ng ulirat. Habang tulog ako ay bigla kong nagising, parang merong bumubulong sa aking tenga na isang malamig na hangin. Ang sabi din ng lola ko noon ay pag nagising ka nang wala sa oras ay merong nakamasid sa iyo habang ikaw ay tulog. Hindi ako agad naniniwala sa mga ganitong pangyayari, kaya bumalik ako sa pagtulog. Dahil nahihirapan ako makatulog, dala na rin ang iniisip na kakaibang bagay, naisipan ko na lamang na magbasa ng libro. Iba pa din ang nasa isip ko, nakakapagtaka dahil dito ako isinilang sa lugar namin simulat sa pool, kilala ko ang lahat ng tao sa aming baryo. Ngunit hindi kalayuan sa amin ay may nakatira dito isang napakagandang babae. Napaka-imposible na hindi ko siya nakilala. May kakaiba din sa kanya habang tinitingnan mo siya. Sino kaya ang babaeng misteryosong ito?
Alam kong hindi naman ako naniniwala sa mga ganyang bagay at sabi-sabi ng iba dahil kailanman ay hindi ko pa man na naranasan. Subalit, sa hindi ko inaasahan, bigla akong nanigas sa aking nakita. May nakita akong gumagalaw sa bandang banyo. Kitang-kita ko siya sa itaas ng aking mga mata. Mga paay hindi nakaapak sa sahig. Mga katawan na animal maputla at maputi ang kanyang damit. Wala akong lakas na loob para titigan ng ito. Siguro hindi niya alam na nakita ko siya. Kaya pinanatili ko na lamang na tumingin sa libro para magpanggap na hindi ko siya nakikita. Gusto ko nang sumigaw, gusto ko nang tumakbo papalayo. Pero alam kong sa nakita kong yun ay siguradong nandun lang siya. Tumakbo ako na may halong pagkabalisa. Kinatok ko ng kinatok sa kanyang silid ang may-ari ng bahay, ngunit hindi siya lumabas ng kanyang kwarto. Kaya nakapagdesisyonan ko na lang na lumisan sa bahay na ito. Subalit, nakakandado ang pintuan na papalabas sana ng bahay. Humanap ako ng ibang paraan upang makatakas, ngunit bigo akong makalabas. Ilang minuto ay napakita ang babaeng iyon, subalit may pabor siyang hinihingi sa akin. Kapalit ay ang paglaya ko sa kanyang teritoryo. Doon ko na nalaman na nasa mundo ako ng mga engkanto, kaya pala may nawawalang mga bata dito sa aming lugar kada taon. Dahil kinukuha ng mga ito bilang alay sa kanilang tradisyon. Hindi na rin kataka-taka kung bakit ipinagbawal na itong daanan. Nagsimula na ang mga paakong lumipad ng dahil sa kapangyarihan ng engkanto, subalit ipinakita ko na ang cross na ginawa ko dahil ang mga ito ay takot sa mga ganitong bagay, kung kaya natakot at umusok at sumisigaw. Ang babaeng maganda sa paningin ko ay siya rin ang kabaliktaran ng kanyang anyo. Lahat ng aking mga nakikita ay puro lamang ilusyon. Nininlang ng engkanto ang aking mata at isipan para maging biktima nila. Pagkatapos kong matalo ang engkanto ay tumilapon ako sa isang malaking puno ng kahoy at tuluyang nawawala ang malapalasyong bahay na aking pinapasukan. Bumalik na ako sa lugar na kung saan ako nagmula na parang walang nangyari. Kinuwento ko ang lahat ng aking karanasan sa mundo ng mga engkanto, kung paano ako napunta sa lugar na iyon na tila hindi kapani-paniwala ang mga sinasabi ko, at kinuwento ko sa kanila. Sinabi din ng inay sa akin na mahigit 1 taon na daw akong nawawala at patuloy pa rin na hinahanap hanggang ngayon. Simula noon, hindi na ako tumatahak ng ibang daan, lalo na kapag bawal itong daanan.